sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Back-to-back FIBA World Under-18 3x3 Slam Dunk Champion Kobe Paras. Bukas pa ang options para sa college school na kanyang paglalaruan sa USNCAA. Phil-American Bobby Ray Parks. Nagtamo ng left eyebrow cut sa pakikipag-scrimmage sa Brooklyn Nets kanina. Top-ranked Big Boss Bob Arup. Naniniwalang hindi na kailangan ng tune-up ring icon Manny Pacman Pacquiao. Possible hosting ng Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Tatalakayin sa pulong ng POC Executive Board sa susunod na linggo. Phil Swiss driver Marlon Stackinger. Patuloy ang pagmamaneho para sa asam na makapasok sa prestiyosong Formula 1 World Championship. Dustin Johnson ng Amerika at Henrik Stenson ng Sweden. Magkasalo sa liderato sa opening round ng US Open Golf Championship. Shooting guard Eric Gordon. Magsusuot New Orleans Pelicans uniform sa 2015 to 2016 season ng NBA. Three-time champion Andy Murray. Pasok na sa quarterfinal ng Aegon Tennis Championship. Brazilian star striker Neymar. Pinatawan ng provisional one-game suspension ng South American Football Federation. At Slovakian speedster Peter Sagan. Nagrehistro ng record-tying 11 career stage victory sa Tour of Switzerland. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, bukas pa rin ang options ni reigning FIBA World Under-18 3x3 Slam Dunk Champion Kobe Paras para sa eskwelahan ng kanyang paglalaruan sa season ng USNCAA. Ito'y kahit pa nakapagbigay na siya ng commitment sa University of California, Los Angeles o UCLA. Ang kabuang detalye ay hahatid ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Wala pang katiyakan kung saan maglalaro si back-to-back FIBA World Under-18 Slam Dunk Champion Kobe Paras. Sa panayam ng PTV Sports, nilinaw ng kanyang ama na si Benji Paras na bukas pa ang kanilang options pagdating sa pagpili ng college school na papasukan ng kanyang anak. Ayon kay Paras, priority pa rin nila ang mas magandang education eskwelahan kesa basketball program. Kamakailan lamang ay nagbigay ng commitment ang nakababatang Paras sa USNCAA school na University of California, Los Angeles or UCLA matapos na alukin siya ng scholarship ni Coach Steve Alford. As of now, dun siya nakakommit pero syempre hindi natin alam kung kasi verbal agreement lang naman. Okay. So, malalaman natin yun siguro pagtatapos na siya high school niya. Yun pa lang, saka meron pa siyang 1 more year sa high school. And ito lang, step by step, after nitong high school, then we'll see kung matutuloy siya ng college. Tiniyak rin na nakatatandang Paras na handa ang kanyang anak na maglaro para sa Pilipinas sa mga future international meets. Yan, makasama siya sa Gilas. Siyempre, to serve the country. Ito naman siya nagsimula, hindi siya nakilala sa national team. Si Kobe Paras ay naging member ng national team sa FIBA World 3x3 Championship noong 2013 at ngayong taon, kung saan 2 beses niyang pinaghadaan ang dunk contest. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, lumipat na sa second stop ng kanyang pre-draft workout session sa Brooklyn Nets kanina si Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks.
Pero sa hindi inaasahang pangyayari, hindi nakatapos ng ensayo ang 6'4" dribbler dahil aksidente siyang nasiko sa muka at isinugod sa ospital. Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Parks na inabot ng 7 stitches ang tahi sa kanyang muka, pero sa kabutihang palad ay wala naman umano siyang natamong grabing pinsala. Parks ng panalangin para sa kanyang maayos at mabilis na paggaling. Nauna rito, nag-workout rin si Parks sa training facilities ng Utah Jazz noong Martes, hangad ng dating National University Bulldog superstar na matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro sa National Basketball Association o NBA. Lipat naman tayo sa boxing. Handa ang Top Rank Promotions na bigyan agad ng panibagong big-time fight sa susunod na taon si Pinoy ring icon Manny the Pacman Pacquiao. Ito'y sakaling makarecover na ng gusto mula sa shoulder injury ang Sarangani Fighting Pride. Narito Ricky Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si Top Rank Big Boss Bob Arum na hindi na kailangan ni Manny Pacquiao ng tune-up bout. Ito'y sakaling magdesisyon ng 36 na taong gulang Pinoy hard hitter na ituloy ang kanyang boxing career. Ayon kay Arum, handa siyang ikasa ang isang big-time fight kapag tuloy ang nakarecover si Pacquiao mula sa shoulder injury na natamo niya sa losing battle kontra Floyd Mayweather Jr. noong isang buwan. Well, he goes right into a big fight when he comes back. But who he's going to fight, we don't know because I don't know when he's coming back. Isa sa sinasabing potential opponent ni Pacquiao ay si undefeated British IBF welterweight champion Kell Brook na galing sa majority decision win kontra American Sean Porter. Pero bago mapabilang sa Pacquiao sweepstakes si Brook, nais muna ni Arum na itapat siya kay American crowd pleaser Brandon Rios. I'm optimistic that we could have an announcement as early as next week. We're getting very, very close to making that fight. At dahil tinatayang aabot ng 6 hanggang 9 na buwan ang recovery period sa shoulder surgery, sa taon na inaasahang magsasagawa ng comeback fight si Manny Pacquiao. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, determinado si Nonito Donaire Jr. na magbalik sa kanyang dating estado sa World Boxing. Kaya naman, puspusan ang kanyang pag-iensayo para sa kanyang comeback fight kontra French rival Anthony Setou sa susunod na buwan. Kahapon ay sumalang sa 6 na round ng sparring session si Donaire sa Ala Boxing Gym sa Cebu City. Katapat si undefeated featherweight prospect Mark Magsayo. Dito ay napagtanto umano ng The Filipino Flash. Nataglay pa rin niya ang skills at punching power na pwedeng magbalik sa kanya sa pang-5 pwesto sa pound-for-pound rankings. Bukod pa rito, hangad rin ni Donaire na maibalik ang kanyang bangis sa ibabaw ng ring na naghatid sa kanya ng Fighter of the Year honors noong 2012. Ang 12-round non-title bout kontra Setou sa Hulyo 18 sa Macau, China ay magsisilbing tune-up ni Donaire para sa possible title challenge kontra reigning WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg ng Great Britain. Nakatagdang magpulong sa susunod na linggo ang POC Executive Board. Ito yung pantalakay ng posibleng hosting ng Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. May report si Ms. Arian Malyari. Sisimulan na ng Philippine Olympic Committee o POC ang pagtatrabaho para sa possible hosting ng bansa ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay POC Treasurer Julian Camacho, sa susunod na linggo ay magpupulong ang Executive Board para talakayin ang mga kakailanganin bilang host nation. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na muling makapag-host ng SEA Games matapos na mag-beg off ang original 2019 host sa Brunei Darussalam. Siguro early next week yung management committee natin we have to finalize yung natin yung post-Games report at kay natin we are going to give all the points ng mga saan tayo na tawag dito na mahina, saan tayo malakas, gano'n, no? We are going to give a comprehensive report siguro, gagawin namin siguro within 2 to 3 days and then para magbigay namin ng report sa POC at PSC.
Samantala, ibinalita naman ni Camacho na plano hanggang simulan ang pagtutok sa training at conditioning ng mga national athletes na posibleng magpartisipa sa 2017 Malaysian SEA Games. Ito'y kasunod ng 6th place finish ng Team Philippines sa katatapos sa Singapore Showpiece. We are thinking of tuloy-tuloy na ang training namin para sa 2017 na tawag dito, yung Malaysian SEA Games, ano? And then, continue na yung 2019 para we can have a good performance. Huling nag-host ng SEA Games ang Pilipinas noong 2005, kung saan namayagpag sa medal standing national athletes. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umapila naman ang karagdagang suporta para sa Philippine Cycling Squad, si Road Bike Philippines Team Founder Engineer Bong Swal. Ito'y kasunod ng malamyang performance ng mga national pedal pushers sa katatapos sa Singapore SEA Games. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Dismayado si longtime cycling patron Engineer Bong Swal sa resulta ng kampanya ng Philippine Cycling Team sa nakalipas sa Singapore Southeast Asian Games. Sa 7 siklista na pumedal sa Biennial Regional Meet, isang ginagawa lamang ang nakamit ng Pilipinas at ito ay courtesy ni newcomer Marela Salamat na nag-reina sa Women's Individual Time Trial Race. Ayon kay Swal, kakulangan ng suporta at limitadong panahon ng preparasyon ang pangunahing dahilan kung bakit naging malamya ang performance sa mga national riders sa SEA Games. Yung course, hindi nila sabi maraming bali, and that is the design ng Malaysia. Pangalawa, hindi ganun kaano ang ensayo ng mga bata. Pangatlo, sanay tayo, nandun naman nakikita naman natin, gumugrupo, maano talaga, pagka nagbabatakan lang, pagdating na salituan, sana nagkaroon tayo ng talagang pag-iisip na gabayan o talagang bigyan natin ng support itong cycling. Napakalayo na ng cycling sana sa atin kung maganda ang suporta. Siguro next year, bawi na lang tayo. Gayunpaman, hindi na itago ni Swal ang paghanga kay Salamat na nakasungkit ng gold medal sa kanyang unang pagsabak pa lamang sa SEA Games. Bago umalis yan, na-meet ko yan si Marlena Salamat. Tunayan na pag-anuhan ng ating presidente na magkaroon siya ng power meter, nagamit niya nung karerang dyan sa SEA Games na yan. Mataas ang ko dun sa batang yun na merong ipapanalo kasi yung Tour de Tarlac, siya yung nakasabay sa lalaki, kaya maganda naging preparasyon ng ating women cycling na yan. Kaya congratulations sa batang yan, malayo pa mararating yan. Bukod sa kilalang tagapagtaguyod ng Philippine Cycling, si Swal ay founder rin ng Road Bike Philippines Cycling Club, ang nag-iisang UCI-recognized continental team sa bansa. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Swiss driver Marlon tuloy ang pagmamaneho para sa asam na makapasok sa prestigyosong Formula 1 World Championship. Iyan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Nangako ang Rain or Shine nila sa Painters na ibubuhos ang lahat sa matchup kontra Meralco Bolts sa darating na linggo. Ito'y upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na makasungkit ng twice-to-beat incentives sa playoffs ng PBA Governors Cup. May report si Haji Caaminyo. Aminado ang Rain or Painters coaching staff na hindi magiging madali ang kanilang huling asignatura sa elimination round ng PBA Governors Cup. May record na 6 wins against 4 losses, makakasagupa ng Rain or Shine ang Meralco Bolts na naghahabol rin ng pwesto sa top 4. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Rain or Shine head coach Yang Giao na kinakailangang mapigilan nila ang atake ni Meralco import Andre Emmet upang mas lumaki ang kanilang tsansa na makapagsubi ng twice-to-beat incentive sa playoffs. The keys would be containing si Emmet, no, yung kanilang explode. The other import
but he's an excellent scorer. No, he can shoot outside, he can penetrate, he can go right, he can go left. No. Isa rin sa pinoproblema ni Giao ay ang nakatakdang pagliban ni defender Gabe Norwood sa laban kontra Meralco dahil sa personal na lakad. He's not going to be playing on Sunday. So si Gabe is attending the wedding of his brother, so he will miss that game sa Sunday na pupunta siya ng Amerika, no, ng States. And Gabe is our best defender, and he would certainly be missed, so, especially with Emmett being the kind of scorer that he is. So we'll just have to rely on our other stoppers. Ang matchup ng Rain or Shine at Meralco ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa Linggo. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa naman ang Global Port Batang Pier na malayo ang kanilang sa season-ending PBA Governors Cup. Ito dahil na rin sa pamumuno ni prolific import Jared Famous. Nagbabalik si Haji Caaminio. Tunay na humanga si Global Port Batang Pier power forward Mark Isip sa performance ng kanilang import na si Jared Famous. Tumikada ang 6'11" American-Lebanese slotman ng 30 points at 37 rebounds upang pamunuan ng Global Port tungo sa pag-ani ng 102-94 victory kontra Kia Carnival noong Linggo. Ayon kay Isip, malaking bentahe para sa kanila ang pagkaka-acquire ng team management kay Famous. Anytime na meron kang player na gano'n, basketball, ano pa rin, di ba? Height is might pa rin, no? Anytime na meron kang player na pwede mag-produce ng ganong klaseng number, mas malapit mas malaki yung chances ng pagkapanalo mo, siyempre, di ba? Tiwala rin si Isip na sa tulong ni Famous ay malayo ang mararating nila sa season-ending PBA Governors Cup. Oo, so far so good. Di ba? Parang tailored made siya sa, di ba? Para sa team namin talaga na run and gun. Athletic na, di ba, sumasabay sa transition, defensively, tsaka offensively. Okay siya. Ngayon ay kinakailangang talunin ng Global Port ang Alaska Aces sa kanilang huling asignatura sa elimination sa Martes upang magkaroon sila ng tsansa na makapagsubi ng twice-to-beat incentive sa playoffs. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nadagdagan ng dekalibreng mentor ang Philippine Taekwondo team. Ito'y sa ginawang pagsanim sa national coaching staff ni retired Taekwondo superstar Japoy Lizardo. May report si Ms. Arian Malyare. Sinimulan na ni multi-title Taekwondo Jean Japoy Lizardo ang kanyang Ito'y matapos na magdesisyon siya na magsampay na ng national uniform ngayong taon. Ayon kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Monsur del Rosario, naging malaking factor sa pagre-retiro ni Lizardo ang pinagdaanang operasyon sa hita na nagpa-sideline sa kanya noong 2013 Myanmar Southeast Asian Games. Yung injury na nangyari sa leg niya, parang malaking sagabal sa kanya. So, medyo, naging coach na siya part pa siya ng coaching staff ng Philippine team. Naniniwala rin si Del Rosario na malaki ang maibabahagi ng experience ni Lizardo sa mga future taekwondo ng bansa. Sa experience na naranasan ni Japoy, kasi dati nung lumalaban siya, pinacoach ko rin siya noon, nung bata pa siya, malamang yung mga natutunan niya sa aming mga seniors niya, ina-apply niya rin sa style niyang coaching, tapos kung anong natutunan niya sa sariling experience niya bilang atleta, lalabas na maganda yun. Very responsible naman yung bata na yan. Isa sa mga best product namin yan ng Philippine Taekwondo Association. So, I know he'll do good. Later on, malay mo, siya na yung head coach ng Philippine team. Ang 30-year-old na si Lizardo ay unang nagkasya sa silver medal finish sa Laos 2009 bago siya kumopo ng ginto sa Indonesian meet noong 2011. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa automobile race, umaasa si Phil-Swiss driver Marlon Stockinger na makakalikom siya ng karagdagang puntos sa Austrian GP2 Series bukas.
Ito ay upang mapanatiling buhay ang kanyang pangarap na makakuha ng pwesto sa prestigyosong Formula 1 World Championship. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Gorospe. Tuloy ang pagmamaneho ni Phil Swiss driver Marlon Stockinger para sa asam na maging kauna-unahang Pinoy pasok sa prestihiyosong Formula 1 World Championship. Bukas ay isasalang si Stockinger sa fourth leg ng 2015 GP2 Series sa Austria, kung saan isa siya sa dalawang drivers ng Status Grand Prix team. Ayon sa kanyang ina na si Edgin Stockinger, magandang ipinakita ng kanyang anak sa 26-driver field na nagre-representa sa 13 teams. Ang 2015 GP2 Series na nagsimula sa Bahrain noong Abril ay isang support series para sa 2015 F1 World Championship. Bukod sa pagiging rookie driver ng Status team, si Stockinger ay junior driver din ng F1 team na Lotus. So far kasi Marlon, parang in GP2 it's his first year. So it's really very difficult, the fact that the car is really heavy, the car is really different from the series that he used to race. It is considered a rookie year. So all the adjustment, all the, the way you need to drive the car, so lahat yan plays a factor. But overall, as a rookie driver in a series of GP2, he's doing very well. Matapos ang Austrian event ay magkakaroon pa ng 6 na series na magwawakas sa Abu Dhabi sa buwan ng Nobyembre. Pero umaasa si Edgin Stockinger na makakakuha ng karagdagang puntos sa Austrian race para mas maging maganda ang pagdating niya dito sa Pilipinas, kung saan magmamaneho siya ng isang tunay na Formula 1 car sa Hunyo 27. He said na he's confident about it, na hopefully na makapag-point siya para sa series na to. Of course, medyo mahirap, pero he's doing everything he could and he's very, very happy and he's really excited to come home for the June 27 event that we have. Ito ang ikalawang pagkakataon na magmamaneho ng F1 car dito sa Pilipinas si Stockinger matapos ang isang matagumpay na event sa Global City noong isang taon. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagwakas na ang kampanya ni Pinoy tennis team sensation Miko Ayala sa boys singles under 14 category ng Kakak Tennis Open sa Serbia. Ito'y matapos na yumukod siya kay Budimir Tomanovic ng Montenegro 2-6, 7-5 at 6-1 kagabi. Napag-iwanan sa isang set, nakabalik sa laban sa second set si Ayala, pero 3 beses naman siyang na-break ni Tomanovic sa third and deciding set. Nauna rito, dinispansya ng 12-year-old tennister stars Veljko Pečić, Jovic Uros at Relja Eskic sa unang 3 rounds. Isa sa mga recipients ng Olympic Solidarity Fund, nakatakdang bumiyahing patungang France si Ayala para sa pagpapatuloy ng kanyang training camp bago siya magbalik dito sa Pilipinas para paghandaan naman ang paghatong sa isang torneo sa Sri Lanka sa buwan ng Setyembre. Dustin Jensen ng Amerika at Henrik Stenson ng Sweden magkasalo sa liderato sa opening round ng US Open Golf Championship. Iyan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa golf. Magkasalo sa liderato sa opening round ng US Open Golf Championship sa University Place, Washington, sina Dustin Johnson ng Amerika at Henrik Stenson ng Sweden. Kanina ay kapwa pumalo ang dalawang par busters ng 5 under 65 sa Chambers Bay course upang lumamang sila ng 1 shot laban kay Patrick Reed. Magkasalo naman sa 4 to 6 places sina Matt Kuchar, Brian Campbell at Ben Martin back, habang nagkasya lamang sa 2 over 72 si world number 1 Rory McIlroy. Nagsumit din si Johnson ng 6 na birdies at isang bogey sa kanyang round, habang 7 birdies at 2 bogeys naman ang nakalista sa score sheet ni Stenson. $10 million ang total pot money na nakataya sa major event na US Golf Open, kung saan pareho maghahangad na makapagsubi ng unang kampyonato sina Johnson at Stenson.
Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Karingal ng Sports Radio 918. Mananatili sa roster ng New Orleans Pelicans si shooting guard Eric Gordon. Ito'y matapos na exercise niya ang player option para sa final year ng kanyang kontrata sa team. Nakatakdang tumanggap ng sweldong $15.5 million sa Pelicans sa papasok na season si Gordon bago siya maging free agent sa susunod na off-season. Ang 6'4" dribbler ay unang hinugot ng Los Angeles Clippers bilang 7th overall pick sa NBA rookie draft noong 2008 bago siya lumipat sa Pelicans noong 2011. Siya ay may career averages ng 7 points at 3.4 assists sa pammalagi ng 7 season sa liga. Sa NBA pa rin, magsusuot pa rin ng Memphis Grizzlies uniform sa 2015 to 2016 season si forward Jeff Green. Ito'y matapos na hindi niya ituloy ang planong pumasok sa free agency ngayong off-season. $9.2 million na salary ang matatanggap ni Green sa final year ng kanyang kontrata sa Grizzlies, kung saan nag-a-average siya ng 13.1 points at 4.2 rebounds sa katatapos na season ng liga. Sa men's tennis, right on track pa rin si Andy Murray para sa makakopo ng ika-4 na titulo sa Aegon Championship sa London, England. Kagabi ay pinatalsik ng top-seeded British star ang nakaduelong si unseeded Fernando Verdasco ng Spain 7-5 at 6-4 upang umabante siya sa quarterfinal round. 3 beses na nakabreak sa laban si Murray at isinilyo niya ang kanyang panalo sa ikalawang match point. Ang susunod na makakabangga ni Murray ay si unseeded Kyle Mueller ng Luxembourg. Sa women's tennis, pasok na si 8th seed Sabine Lisicki ng Germany sa quarterfinal ng Aegon Classic sa Birmingham, England. Ito'y matapos na dispatchahin niya si unseeded Magdalena Rebarik ng Slovakia sa straight set 7-6-6-4 kagabi. Inangkin ni Lisicki ang opening set sa pamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak sa second game ng sumunod na set. Ang round of 8 opponent ni Lisicki ay ang isa pang Slovakia na si unseeded Daniela Hantuchova. Target ni Lisicki na makasungkit ng ikalawang titulo sa Birmingham event matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2011. Sa football, pinatawan ng professional one-game suspension ng South American Federation si Brazilian star striker Neymar. Ito'y dahil sa tangkang pag-headbutt di umano kay Colombian goal scorer Jason Murillo sa kanyang Copa America match-up kahapon. Pero maaaring mapalawig pa ang suspension kay Neymar kapag hindi naging pabor sa kanya ang desisyon ng disciplinary committee na magpupulong bukas. Yumukod ang Brazil sa Colombia sa score na 1-0 kaya up for grabs na yon ang top spot sa Group C ng Copa America. At sa multi-stage cycling, umukit ng kasaysayan sa Tour of Switzerland si Peter Sagan ng Slovakia. Kagabi ay pinagharian ng 25-year-old sprinter ang 6th stage upang makapagrehistro siya ng record-tying 11 career stage victory sa Swiss Bike Fest. Tumapos na runner-up sa 100 race si Jurgen Roland ng Belgium habang si Alexander Kristoff ng Norway naman ang kumumpleto sa podium. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Frenchman Thibaut Pinot, mapapanatili niya ang overall leadership papasok sa huling 3 stages ng week-long bikeathon. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Alam nyo ba na si Filipino pool legend Efren Bata Reyes ang kinokonsidera bilang greatest billiards player of all time? Sa kanyang mahigit 3 dekadang professional career, kumulekta na ang tinaguriang The Magician ng mahigit 70 international titles. Ang tigda-2 kampyonato sa major events na World Cup of Pool at World 8-Ball Championship. At nagbabalik ang PTV Sport. Wala si Haji. Yes, dalawa lang muna kami ngayon dahil si Haji ay, ano ba nangyari? Ha? May inaasikaso. May inaasikaso lang. Si Haji Caaminio. Okay. So kami muna. Wala muna si Caaminio. Yes. Okay. So Meg, meron tayong question of the day. At ang question of the day natin is... Sa tingin nyo, kaya bang mag-host ng Pilipinas ng FIBA World Cup at Southeast Asian Games sa 2019? Send your answer to PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports.
Yan, at syempre pwede rin po kayong tumawag sa ating line, no? Meron tayong o-open, no, na telephone line. Although ano to, sa mga Globe and TM, mga Anli. Actually, any line can call us, ano. Ang cellphone po natin, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Ayan. So, sa ngayon, Facebook muna tayo. Facebook muna. Sige, mga ilang basa bago tayo mag-answer ng calls. Yes. From Hanamichi Sakuragi. Hanamichi. Sabi niya, yes, siguro. Yan walang makakapantay kung ganun kamahal ng Pinoy ang basketball. At isa pa, I love you, Meg. Ganun. Maraming salamat. Parang yung binabanggit niya lang, yung FIBA. Oo. Tama ba? Yung FIBA lang ang binabanggit niya. Ang idea natin is, tingin nyo kaya ng Pilipinas na the same year, magkasabay, mag-host tayo. Kasi syempre, dapat nyo consider dyan yung mga sponsors. Lamang na yung FIBA. Yun eh. Tsaka anong klaseng team ang papadala natin sa SEA Games kung sakali. Diba? Right. Yeah. Alright, from Raymart Corpus Respicio Agag. Sabi niya, kayang-kaya basta't magkakaisa, paigting ang seguridad at ihanda o isaayos ang mga lugar na pagdarausan ng mga palaro. Siyempre. Napakalaking karangalan ito para sa ating bansa. Kung maidaraos ng matiwasay at mapayapa ang mga naturang palaro, higit sa lahat, malaking bagay ito upang lalong mapalakas ang pamumuhunan at turismo sa bansa. Pakibati po mga Rainers at nakabantay sa tambayan ng Ross Fanaticos. Salamat po. Makabayan to si Raymart, ha? Panatang makabayan. Sige, caller muna tayo. Yes. Tanggap tayo ng caller, Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Ay, hindi pala naka-on. Teka, sorry. Yan, hello. Good evening. Ano pong pangalan nila? Yes, Rico po ng Sambuanga. Anong first name? Partner, sa phone ka makinig, wag sa TV kasi may delay. Yes, sir, Rico po ng Sambuanga. Rico, tama ba? Rico ng Sambuanga. Opo. Partner, huwag ka sa TV makinig, sa cellphone, ha? Pakibaba yung volume ng TV para wala tayong delay, ha? Okay po. Yan. Rico, anong sagot natin? Meron ba tayong opinion? Kaya po naman mag-host ng Pilipinas ng FIBA. So may maganda naman tayong structure na feeding. Okay. Yung SEA Games, kasabay sa 2019, Rico. Rico? Nawala si Rico. Wala nga. Calls pa tayo? Basa muna, Meg. Okay. From Ralph Velasquez, sabi niya, oo naman. Especially sa FIBA World Cup Philippines, strength. Ayan, nag-strength siya. Ayan. Number 1, Pinoy passion sa basketball. World-class venue like SM MOA Arena, Araneta, Cebu Coliseum, and Philippine Arena. One of the biggest in the world. Budget, Mr. MVP support. Meron siya weakness. Okay. Sabi niya traffic. Okay. Tapos sa SEA Games, malabo yan. Dahil sa mga government officials. Okay? Ayaw gumastos, mababawasan ang pakigreet ang sa Canyogan, Pasig City at sa girlfriend ko na si Len Janohan. Salamat. Okay, caller tayo, Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello, Vladimir. Hi, ano pangalan nila? Hello. Justin. Justin, pakilabas sa bibig yung cellphone mo. Justin, Coronadal City. Coronadal, okay. Justin, sige. Anong sagot? May sagot ka sa question of the day natin, Justin? Meron, yung parang siguro yung Philippines sa 2019 basketball lang. Kasi kung sali yung SEA Games, baka mahirapan sila eh. Bakit mahihirapan, Justin? Siguro, malaki din yung gastos. Kailangan din maraming sponsor. At saka, mas maganda yung isa lang yung i-host nila para
So, isabay nyo na yung SEA Games. Sana mag-host ulit na ng SEA Games kung mag-pangin yung Philippines. Dati, kaya last year, di na yung 2005. Okay. Sige. So, Coronadal ka, no? Justin? Yes, sir. Meron pong magandang venue dyan sa na sports venue? Sir. Hello, Justin. Hello. Meron ba kayo dyan venue na na pang sports na pwedeng pang Dito namin, sir. Hindi, kalumaan na, sir. Luma na. May kalumaan lang. Ito yung fan, yung Diyan yung kay Espinosa. Ha? Ito yung fan, yung lugar ni Kenneth Doringo. Si Captain Marbel. Yung dating Marbel ngayon, Coronadal na. Di ba dyan yung laban ni Espinosa? Justin, di ba dyan yung laban ni Espinosa? Tandaan mo? Coronadal. Nung 1996, sir. Buhay ka na ba noon? Buhay pa yun, sir. Buhay na ako nun. May issue pa ngayon, sir. Na-resolve na yun. Yung korte, naglabas na ng desisyon na na dapat bayaran si Espinosa. Wala na yun sa position, sir. Yung governor. Okay, Justin. Okay na? May tanong ka ba? Batiin ko sa'yo. Tama ko, sir. Sige, batiin mo. Tulong sa asawa ko si Vanessa. Vanessa. Thank you. Kasama mo ba ngayon? Hey, Justin, magkasama kayo? Ni Vanessa? Wala na, pinatay niya na. Yung cellphone lang namatay. Okay. Balik tayo sa Facebook. From Uway Porto, sabi niya, oo naman, kayang-kaya po sa dami nating magagandang venue. Konting tulong lang ng gobyerno. Ask ko lang po, asa na po si Gerald Wallace, Rashid Wallace at Ben Wallace ng NBA. Pabati po sa lahat ng taga Camaren, General Trias, Cavite. Solid po kayo dito. Salamat po. Fan siya ng mga Wallace, ha? Yes. Baguio, Wallace. Mga retired na yan. Si Gerald Wallace, ang alam ko, naglalaro pa yan si Ben Wallace, yung huling team niya, nagbumalik pa ng Detroit yan Pero ang alam ko dyan, if ever baka si Gerald Wallace pa ang naglalaro. Yung dalawa, Wallace na. Yun. So, alamin natin kung nasaan na si Gerald Wallace na, Charlotte Bobcats, tapos nag-Celtics. Ayan. Ito. Brooklyn Nets. Boston Celtics, yung huling team niya. Ayan. Okay. Caller tayo, ha? Hello, good evening. Yes. Ano pong pangalan nila? Good evening po, Sir Dennis, Miss Meg. Yes, hi. Anong pangalan nila? Si Ariel po, ng Davao. Ariel ng Davao. Okay, Ariel, anong may paglilingkod namin sa'yo? Sasagot po ako sa question of the day. Sige, go ahead. Sa tingin ko po, sa FIBA lang. Sa FIBA lang? SEA Games parang malabo. Magastos kasi masyado. Lalo yung basketball, mas magastos yun. Dahil world class talaga dapat Kasi kung isa ba yung dalawang SEA Games at saka yung FIBA, parang may hirapan ng yung SEA Games. Magastos masyado kasi. Tsaka baka malamang yung karamihan ng sponsors dun sa basketball magpunta. Opo. Yun ang problema ron. Di ba? Opo. At saka mahirap taon yung parating mo lang naririnig, di ba? Gobyerno. Tsaka may point din sila sa traffic, Dapat Alam mo, yun ang sinasabi ko, patagdag ko lang yun ang sinasabi ko sa mga NSA natin, yung mga National Sports Association. Ang mahirap sa iba kasi, uupo dyan, pag upo, anong gagawin mo? Hingi tayo ng pera sa PSC. Tapos pag hindi binigyan ng PSC o kulang, kulang. Kaya sila nandyan, of course, nandyan na yung PSC. Dapat humanap sila ng sponsors na private. Right. Diba? Opo. Diba? Opo. Sige, paano niya? Si
Anong pangalan mo? Ariel. Oh. Sorry naman. May tanong po ako, sir. Sige, Ariel, ano yun? Sir, yung Ginebra ba, kung manalo sa Miyerkules, may chance pa sila makapasok? May chance pa. Okay. May chance pa, Ariel. Actually, yung nakwento sa atin ni Mr. Fidel Mangonon ng yung chief statistician ng PBA, meron pang 500 scenarios. And so far, ang talagang laglag na, Blackwater. Okay? Now, in the rest, meron pang chance. Even yung NLEX, kung manalo mamaya, Ariel, meron pa silang chance, kailangan lang manalo against Ginebra. Oo. Yung ano po, yung Meralco, kung matalo ng dalawang sunod-sunod. Delikado sila. Pero ang alam ko, hindi. Ang alam ko, kasi kahapon kausap natin si Fidel, kung nanalo yung token text, which happened nga, di ba, nanalo yung token text, more or less assured na yung Meralco. Oo. Pero sabi ni Coach Norman Black, 2 games, kailangan namin ng isa, ipapanalo namin, kukunin namin. Hanggat maaari, 2 panalo. Sabi ni Coach Norman Black. Yung ano po, kung manalo ng 2 sunod ang Meralco, tapos ang Tocantex manalo, tapos ang Kia matalo, ang Ginebra, may chance makapasok, di na. Mahihirapan, dahil winner over the other Tapos yung quotient pa. Yes. Although, kung titignan natin sa quotient, parang medyo liamado yung Ginebra dahil yung mga talo nila, hindi naman talaga tambakan Opo. Diba? Tapos natalo pa nila nung Barako yung 2. Oo, na malaki rin yung score, yung agwat ng score nila. Diba? Pero hirap pang Ginebra na maka-back-to-back. Wala pa silang back-to-back ngayon. Sana nga po, manalo yung Lex ngayon Merkules Malamang Ginebra fan ka, no? Kaya nga naitanong ko ang Ginebra kasi Ginebra fan ako Parang familiar yung boses ni Ariel, ano? Okay, Ariel. May mapatingin ka, Ariel? Binabati ko po ang asawa ko at saka ang anak ko saka mga kapitbahay ko dito sa Davao. Ay, tatakbo ka ba? At saka mama, hindi po. Ay, ubutin naman. Binabati ko lang. Okay. Saan po si Sir Haji? Haji, nag-CR lang. Hindi, wala. Meron lang inasikaso. Ay, sir, may tanong pa po sana ako. Sige, ano yun? Sir, di ba si Ismeg, di ba naligaw noon si Junmar sa kanya noon? Naligaw ba? Siya sasagot dyan. Meg. Naligaw daw ba sa'yo si Junmar Mahado? Ano pag hindi mo masagot ng diretso? Hindi, diba? hindi. Wala, private. Private message lang daw, Ariel. Ay, ikaw na magbasa nun. Sige po. Salamat. Sige, Ariel, salamat. Gabi-gabi po yung nanonood niyo. Ay, maraming salamat. Salamat naman. Si Ariel ng Davao City. Thank you very much, Ariel, Okay, basa pa tayo. Meg. From Roman Rapido, sabi niya, oo naman. Dami na nating facilities at hotels na pwedeng maggamit. Ang tanong lang kung sino ang magfa-fund. Tanong ko lang, sino ba yung nagbibilang ng shot clock sa token text? Para kasing unprofessional kahit sa ligang kalye, walang sumisigaw at nagbibilang. Tapos, ito ang PBA may team na gumagawa noon. Hello sa inyo dalawa, lalo na sa crush kong si Mel. Ayan. Ako, sa team meron ang pangalan nun, yung utility nila, meron ganun sumisigaw At, ayun. Teka, sandali. Sige, basa ka pa, Meg. From Kevin, XC, syempre. 100% ako dyan. # Pinoy to be, proud to be Pinoy. Pabati nga po pala sa akin at sa ate ko na si Ate Ronaldin na kanina pa nag-EFB dito. Salamat po. Nag-EFB. Sige, isa pang caller. Perhaps last caller for tonight. Hello, good evening. Hello. Yes. Hi. Sino po sila? Ay! Nawala. Matay yung line. Okay, ito pa. Wala kaming ginalaw, isa pang caller. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, magandang gabi po. Good evening po. Sino po sila?
Manny po. Nueva Ecija. Manny of Nueva Ecija. Tama ba, Manny? Opo, tama po, Sir Snow. Sige. Bye-bye. Sir Snow ka dyan. Nanonood ka ngayon? Manny. Sandali, sa phone ka makinig, wag sa TV. Pababa nung, sige. Si Dennis ako. Dennis, may tulong po ako. Ano yun? Nasaan na po si Kuya Snow ba? Wala na. Wala, sa ibang baka ibang station, hanapin mo na lang, ha? Ganun po ba? Ano sagot mo, Manny? Sa ating question of the day. May sagot ka? Siguro po, kaya na Pilipinas po mag-host. Kaya natin. Dalawa. FIBA World Cup at saka SEA Games, kaya natin. Kakayanin po siguro. Kakayanin. Bakit mo nasabi kakayanin? Hindi po. Ha? May talong pa po ka. Sige. Ang boss sa'yo. Sa tingin niyo po, sino manalo sa SM detail sa Alaska? Siyempre yung meron ng winning streak ang SMB, no? So kung titignan mo parang yung San Miguel kasi halos pasok na. Okay? So baka parang mas medyo maging determinado itong Alaska pagdating bukas. Kabati lang po. Sige, ikaw tingin mo sino Manny? Para sa akin po, Alaska. Anong bang team mo sa PBA? Alaska po eh. Kaya naman pala eh. Di natuwa ka sa akin. Sige. Manny, bate. Binabati ko po si Jason Awilya at si Melanie Samiano. Okay. Okay, Manny. Ayos, okay. Salamat. Si Manny na Nueva Ecija. Hindi ba assured ng SMB? Pasok na. Oo nga. Oo, sure na. Alright. Lipat tayo sa Facebook from John Michael de Maranan Aguilar. Kayang-kaya po ng Pilipinas mag-host dahil marami po tayong venue at malaki pa. At sana dugo ng mahilig sa basketball at mahilig tayo sa lahat ng sports. Kaya dapat mag-host tayo sa FIBA World Cup. Pakibati po asawa ko na si Shane Aguilar dito sa Tarlac at the Maranan family sa Asis Mendez Cavite at mga pinsan ko dyan. Thanks and more power to your show. Okay, pero nga, basa na rin ako. Ito ba? Hindi ba nabasa ba? Joshua. Ang gulo ng spelling eh. Yan. Sa tingin ko po, huwag muna SEA Games. Sa atleta na lang po muna ibuhos ang budget imbes sa hosting. Mas mahalaga po yung sa FIBA, bihira lang po mangyari mag-host ng ganong big event. Tsaka baka yun na rin po yung huling kita ko na mag-host tayo ng FIBA. Pabati po sa mga litaw dito sa Bulacan. Alright. So tingin mo ba na kulang ba ang suporta sa athletes? Saan? Hindi naman sa kulang, kundi limitado. Kumbaga, ako tiwala naman ako na yung mga leaders, gusto naman nila kaya lang minsan yung mga leaders, walang kakayahan. Mababait sila, pero hindi nila kayang yun nga, hanapan ng paraan. Ganun lang, para-paraan lang yan eh. Bad naman yung triathlon. Halos buwan-buwan, merong nakakapag-abroad sila, meron sila mga private sponsors, di ba? Even karate yung boxing, karate do, taekwondo, di ba? Yun. Okay. So ito, Meg. From Wendell Karangian. Sabi niya, kaya naman natin i-hold yung dalawang big event na yan. Kaso much better kung isa lang doon, kung World Cup, World Cup na lang. Kasi sigurado, hindi masyadong maha-highlight ang SEA Games kapag sumabay sa World Cup. And that would be unfair. Tsaka kung ano yung mahuhuli doon sa dalawa, baka hindi makapag-prepare ng husto kaya sana isa lang sa kanila. Ayan. At tsaka, better for SEA Games na antayin muna yung resulta ng bidding ng FIBA World Cup kasi ang alam ko by July i-announce na talaga kung sino ang mag-host sa 2019 FIBA World Cup, kung tayo ba o China. Pero I think mas probable sa atin yung FIBA. Sana. Over SEA Games. Actually, ako maganda kung kaya naman, finance-wise. Tingin mo, kaya? Oo, kaya naman yan eh. Pero, tignan natin. Nasa mga leaders na natin yan. Okay.
Alright, so okay na tayo. Bye-bye time. Na. Okay, sige. Mga pasalamat, Meg. Maraming salamat sa View Blends. Pampered Butch Organic Shampoo, The House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Cosmo Culture, Miss Herdy Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box and Print Couture, and syempre, advance happy Father's Day sa dad ko. Alright. And ngayon po ay special na araw, no? Gunitahin po natin ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At dapat maging katulad tayo ni Gat Jose Rizal na bayani, ano, sa maraming paraan. Lalim ko, no? Marami namang ways para maging bayani, no? So, yun, igunitahin po natin ang araw na ito. At on June 27, mga kaibigan, kung gusto po ninyong makakita ng aktual na F1 race, kung ako sa'yo may pumunta ka ron sa Bonifacio Global City, no less than Marlon Stockinger, ang ating pong pambato na maging first ever F1 driver, ano, ay dadalhin niya yung kanyang actual, ano, na F1. Alam mo, di ba nakikita natin dito yung mga kotse, yung mga may muffler na maiingay, di ba? Na ka na, nako, pag narinig mo yun, wala. Yung F1, 10 building pa lang ang layo, makikita parang dinosaur. Ay, punta kayo ron, ang saya. Tapos pag nung nagpunta ako last year, pinanood ko yun eh. At tapos na, nung nakita ko yung mga may muffler dito ng mga ano, so, ay, ganun pala yun. Iba. Iba yung dating. Parang mek. Ganun. Pero yung F1, ay, actual na kotse, makikita nyo, dadaan sa harapan ninyo. Okay, to my wife, Queenie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Okay, and, okay, ano, meron pang ano, sino may birthday dyan? Na? Wala. Okay, Boss Alex, Happy Father's Day. Hindi ba Grandfather's Day? Si Boss Sammy, si Boss Nestor, Boss Dino, si Direk Louie, at saka si Boss Ambet. Dito, sina Boss Mandy, Boss Fidel, lahat. Kompleto tayo rito. Okay. So, Ben, okay. Jerry Lindol Santiago, gumagano yung camera, siya may hawak na. Okay, until next week, Sports Radio, maraming salamat. Until next week, ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.